Also with us, the members of our Sangguniang Bayan, we have here Honorable Carlito Abrugar, Honorable Aldos Sison, Honorable Dale Calumpiano Sumoray, Honorable Rogelio Cablao, and Honorable Antonia Cablao, the chairwoman on the Committee on Health. Also with us, our gorgeous doctors of our rural health. We have here Dr. Maria Socorro Flores and Dr. Lindy Rose Lobo. And also with us, our municipal accountant, Sir Adrian Bernardo, and our municipal budget officer, Sir Jaime Lucero. And of course, we have here our municipal mayor, Mayor Annalisa Gonzalez Juan, the Chief Executive Officer of CareSpan Asia, Sir Ray Maranion, and the Senior Vice President of Nickel Asia Corporation, Sir JB Bailon. Good morning, everyone. And to start with, let's all hear the welcome message coming from our ever supportive and energetic municipal mayor. Let's all give a hand to Mayor Annalisa Gonzalez Juan. The Vice President of Nickel Asia Corporation, my good friend, and palaging tumutulong sa atin dito sa Giwan, Mr. J.B. Bailon. Sir Philip Ines, the Chief Executive Officer of CareSpan Asia Incorporated, Sir Raymond Marañon, the Managing Partner of CareSpan Asia, Raquel Kagurangan. Siya palagi ang kausap namin. The CareSpan Asia Operations Head, Alma Mariano. Nickel Asia Communications, Mr. Lester Pasqua. Nasaan ka na, sir? And Mr. Parin Bas and Miss Mikala Placido. Of course, our ever active Municipal Health Officer, Dr. Maria Socorro Flores. Our doctors to the barrio are HU2, Dr. Lindy Rose Lobo. Our Sangguniang Bayan members, Chairman Committee on Health, Konsehala Antonia Cablao. Katabi niya si Konsehal Dale Sumoray, SK Federated President. And to his right is Konsehal Mano Rogel Cablao. And the guapo over here is Konsehal Aldo Sison. Another guapo, Konsehal Carlito Abrugar. Of course, ang mga maghusay, ng mga guwapo, ng mga barangay captains, ng barangay officials, han magkadero dilain, nga barangay, han bungtuhan giwan. Aniya na, di ko nala pagtatag-usaon, kay banging pinanggugutom na kamo. And of course, ang aton mga department heads nga anhiya na nga nag-support kini nga aton niya na program at Sir Adrian at Sir James. And to all of you, guests, one and all, maupay nga aga. I am happy and excited to welcome you all to this event that marks a significant progress in Giwan's health sector, which we as a local government unit are mandated to promote and ensure for our people. The memorandum of agreement that I will be signing today with Nickel Asia Corporation and CareSpan Asia will bring to our municipality an innovation that will improve the local government unit of Giwan's delivery of healthcare services to the people and expand access to healthcare services through technology. In this day and age, yan ang panahon, we have seen how technology provides us with better access to almost everything. Example, transportation is made accessible through apps like Grab or Uber. Shopping through Lazada and Shopee. Entertainment through Netflix and Spotify.
education with the proliferation of good online programs of universities, finance through GCash and online banking apps, and even our access to our family and friends enhanced through Facebook. Yun na ang buhay ngayon. And now, access to healthcare is transformed by CareSpan Asia. As siya na iniana, ha-health. Digital healthcare platform where patients, including those underserved and in barangays far from the poblasyon, can remotely consult with our doctors. Diri na magpipinasahi pagkadto hospital or RHU, diri na mag-aalang hiton iyo pag sumat hit iyo mga sakit pwede niyo mahisering nala ha online ngan magpipinaharayo iton mga tawin pagpa-check up hiton nga diri komplikado nga sakit kung diri komplikado nga sakit diri kinahanglan kitaon ka pwede kita ha online. The platform will also provide the LGU with data crucial to analyzing population health that will enable sound decision making on our end. So masasabdan namon ang munisipyo kung ano't damo nga mga sakit kay naisusulod naman ada naman it computer may na naton data madali na lat pagbiling kung ano't mga sakit ko din hagiwan kung tiyan kung ulo kung ano pa so this is a new technology nga makakabulig haaton ngan makakabulig so that it will help us the decision makers like kami to decide on what to do depending on the data that we have. We know that access to healthcare can often be a matter of life and death. And I am happy that today we are taking a step forward and taking on modern solutions to our challenges. We are honored that LGU Giwan is one of the LGUs that will receive this very wonderful program. We are the first in Eastern Samar, and I think we are the first in the Visayas. Because I guess you have already in Luzon. You have, or we are the first in the Philippines. Maybe we are the first. And I want to express my deepest gratitude to our partners. Of course, Nickel Asia Corporation, through its president, Mr. Dennis Zamora. He is not able to come, but he sent, is very able and very prominent representative. Napakagaling po in the name of the Vice President, Mr. J.B. Bailon, who actually, he was the one who endorsed this program to me. Diba, Sir JB? You called me up and you said you want to help Giwan in terms of health and then tinawagan niya and then actually siya yung nag-connect to CareSpan. And of course, to CareSpan through its Chief Executive Officer, Raymond Marañon, and of course, your staff, very efficient staff. Talagang nangungulit po, ang gagaling. Because it took us some time to decide on this because as the mayor, I cannot just sign a memorandum of agreement without the authority from the Sangguniang Bayan. So I also thank my Sangguniang Bayan for giving me the authority. Pero bilib din po ako sa kanila kasi in-scrutinize po nila lahat po ng nakalagay doon sa MOA, making sure that ito po ay makakatulong talaga sa munisipyo ng Giwan. At nakita naman po namin na malaki po ang maitutulong sa munisipyo ng Giwan. That's why, finally, we decided to pursue or to proceed with the Memorandum of Agreement. The CareSpan platform is not just a project. It represents collaboration between government and the private sector. It shows our adoption of data-driven development approach.
So this time kasi, hindi na lang pwede tayo tigo-tigo, ano tigo-tigo, yung nanghuhula. Dapat may data tayo. And it symbolizes our collective commitment to the health and well-being of every Giwananon. Maraming salamat po and good luck to all of us. Thank you so much, Mayor Annalisa Gonzalez Juan. And this time, I would like to invite Mayor Annalisa Gonzalez Juan, together with the Vice President of the Nickel Asia Corporation, Sir J.P. Bailon, and the Chief Executive Officer of Kerspan Asia Incorporated, to please occupy the vacant seat in front for our ceremonial MOA signing between the Nickel Asia Corporation, Kerspan Asia, and Bayan ng Giwan. We would like also to invite the members of our Sangguniang Bayan to please stay at the back of the front table as a witness for this ceremonial MOA signing. And we would like also to invite Sir Philip Ines, and the representative from Kerspan Asia Incorporated. Ladies and gentlemen, a round of applause, please, for the ceremonial MOA signing between the Kerspan Asia Incorporated, Nickel Asia Corporation, and the municipality of Giwan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. It is an honor for me to be back here in Giwan. Allow me to divide my talk into two parts. No? Unang-una, bakit naisip ng Nickel Asia na sponsoran itong project na to? At ikalawa, bakit sa Giwan? Kami po ay may operations sa Claver, sa Valencia, sa Dinagat, sa Bataraza sa Palawan, sa Dinapigi sa Isabela. Bakit namin to ginagawa sa Giwan? Let me put that at the back. Let's start with bakit natin ginagawa itong e-consult. Tama po sinabi ni Mayor. Sa panahon pong ito, iba na ho ang panahon ngayon, dapat may app na kayo. Nabanggit nga niya, entertainment, Netflix, ganyan, di ba? Hindi niya nabanggit yung favorite app ko, Viva Max. Sa panahon ito, kung meron tayong sapat na teknolohiya, tama po si Mayor, yung pong kasama natin sa bahay na may sakit, na hindi naman kailangan itakbo sa ospital, makakakuha na po ng world-class consultancy via your app.
Marami po sa ating Pilipino ang lumalala ang sakit dahil sa umpisa pa lang hindi na nagpapakonsulta. At bakit naman hindi nakakapagkonsulta? Kasi ang layo ng pupuntahan nilang clinic. Hindi na po rason yun. Kaya po tayo may e-consultant. Napakahalaga po. At para po sa mga barangay leaders, ito po ay isang proof point para sa mga constituents ninyo that you care for your people. Dalawa po sa pananaw ko ang mahalaga sa Pilipino ang kalusugan at ang edukasyon. At between the two, mas seryoso sa akin ang kalusugan kasi sa edukasyon. Bakit? Hindi naman tayo milyonaryo, mabigat ng buhay, magkakasakit ka pa, doble cruise yun. Itong pagdating ng e-consulta ay nabibigyan ninyo yung mga constituents ninyo ng pagkakataon na maagang harapin yung mga issues nila sa kalusugan bago pa lumala. Napakahalaga po yan, kaya I hope that you understand the value of this. Ako po, dahil ang ama ko at ina ko ay doktor at dalawang kapatid ay doktor, ako lang yung normal na nag-law, lumaki ako na namulat ako sa kahalagahan ng kalusugan. Sabi nga ng isang kaibigan kong doktor sa PGH, 90% ng pamilya ng Pilipino, isa lang ang magkasakit na malubha, bankrupt ang pamilya. Ayaw po natin mangyari sa atin yun. Kaya po, isipin na lang ninyo, na-imagine nyo ba ang mapa ng Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao, Eastern Samar, may tuldok doon, napakalit na tuldok na giwan tayo. Sa buong Pilipinas, sa araw na ito lang ang nangyayaring ang buong bayan ang ma-enroll sa e-consulta. Kaya I hope you are as proud as I am na kayo ang first. Ngayon, sinasabi ko kay Mayor Annalise, buti pinatayo si Sir Philip Ines dito. Kasi po, ito ho ang pagpasok ng CARES Fund, magpapasok ng mga technology, may gastos po yan. Hindi po alam ni Sir Philip Ines na sa bonus niya, doon ko kinuha ang pondo. O, nawala ang tawan niya. Hindi naman ho sikreto sa inyo, may operasyon kami sa Manikani. So, kung isipin nyo, bakit hindi lang sa Manikani? Kasi sa pananaw namin, hindi lang naman kami taga Manikani, taga Giwang kami. Huwag nyo lang sabihin kay Governor, baka sabihin niya, bakit hindi buong Eastern Samar? Hanggang Giwan lang tayo. Kaya kahit na hindi ho covered ang barangay ninyo ng operasyon namin, sa pananaw po namin, pantay-pantay tayong lahat. Bakit Giwan? Alam po ninyo, noong November 8, 2013, a very important date sa history ninyo, pauwi ako mula sa Amerika dahil kinasal ng basketball player ko si Marcio Lassiter. Kasi team manager po ako dati ng Coca-Cola, kinasal siya sa Amerika, pinapunta niya ako, ninong ako, pauwi ako November 8, sabi ng Philippine Airlines, we will delay the flight by a day kasi daw may bagyo. So sabi ko, okay lang. So dumating ako noong November 9, dumating ako sa opisina namin sa Maynila, tinatawag ako ni Mr. Manny Zamora. Sabi niya, oy JB, marami kang kaibigang doktor ng PGH. Gamitin mo yung aeroplano, handa na siya, pumunta kayong G1. I will have to admit that I did not know what G1 was. Hindi ko alam na bayan pala siya. Kaya hinanap ko pa sa Google, G1, Eastern Samar. Ba't ako pupunta doon? Kayo pala ang ground zero ng Yolanda. Aaminin ko po sa inyo, kakarating ko lang mula sa Amerika noon, hilo-hilo pa ako, yung dalawa kong anak sa ibang babae, hindi ko pa nakikita ng isang buwan. Aso po yung mga yon, hindi po tao. Kaya naghanap ako ng rason para madali ako ng isang araw, buti na lang yung mga doktor na kasama ko, hindi pwede kasi may operasyon sila that day. So November 10 ako dumating dito, sa kayong aeroplano ni Mr. Zamora, dala ang mga gamot. At nung una kong nakita ang Giwan, umikot kami 2 beses para siguradong wala nakabara sa runway. Ang una kong reaksyon ay, paano babangon tong bayang ito? Dumiretso kami sa munisipyo. Diyos ko, parang binagsakan ng atomic bomb. Sa mga kaibigan kong taga Maynila na kasama ko, wala kang nakitang ni isang gusaling nakatayo. Lahat ng puno either putol ang ulo o nakaganon, nakabend.
Umakyat ako dito, tumutulo, nandiyan si Mayor Shi, nandiyan si Mayor Annalise, meron ako nakita Manila paper, may mga nakasulat, yung pala mga barangay at yung mga ilan pala na missing at dead. Yung mga gamot na dala ng mga PGH doctors, wala pang kalahating oras, ubus na, anti-tetano. May mahaba kayong pila sa airport noon, naghihintay ng C-130 papuntang Cebu. Ang reaksyon ko noon, paano ba bangon tong bayang ito? Yung isla sa Manicani, ibang klase rin na nangyari. Kaya within a year, nagpa-basketball kami doon para ang mga nanalong barangay may covered court. Aba, 4 na covered court ang nailagay. Bakit Giwan? Kasi simula nung araw na yon, si Mayora para ko naging kapatid. Sinakay namin siya, binilik namin siya sa Maynila kasi kailangan sabihin sa Maynila at sa mundo, wag lang Tacloban ang tingnan ninyo. May unang tinamaan ng Yolanda at yun ang Giwan. At sabi ko nga kay Mayora noon, yung isang taon ng 2013 hanggang 2014, mas malimit pa ako magpunta sa Giwan kaysa 10 taon na dumadalo ako sa bahay ng tatay ko sa Laguna. Ganon ako na naging adopted Giwayanon. So bakit Giwan? Kasi taga-Giwan ako . Ang problema namin ngayon, sasabihin ng mayor namin sa Claver, sasabihin ng mayor namin sa Bataraza, sasabihin ng mayor namin sa Dinapigue, kami naman. Since happily naman na sinurrender ni Sir Philip yung Christmas bonus niya, Giwan muna. So maraming salamat, Sir Philip, dahil sa iyo, may enroll ang lahat ng Giwayanon sa e-consulta. At ulitin ko, napakalago yung kalusugan nating lahat. Iwasan po natin na mabaon ng ating mga pamilya sa problema dahil isa lang ay nagkasakit at hindi nabigyan ng lunas kaagad. CareSpan po at e-consulta ang sagot dyan. Gusto ko pong i-turn over yung ceremonial check sa CareSpan. Ito po yung gastos ng CareSpan para lang ma-set up ang sistema nyo. Para malaman nyo kung gaano kalaki ang bonus ni Philip Ines. Mayora, could you come and witness this? This time, ladies and gentlemen, we will be moving on to the awarding of a check from Nickel Asia Corporation to CareSpan Asia Incorporated. Ulitin ko, ito po yung kailangang gastusin ng CareSpan para ma-set up ang sistema nyo. At ito pong check ang hawak ko ang kanilang dadalhin. Ito po mismo ang kanilang dadalhin sa Land Bank. Once again, ladies and gentlemen, let's all give a hand to the Nickel Asia Corporation, CareSpan Asia Incorporated, and the local government unit of the G1. The Nickel Asia Corporation handed over a check amounting 12,500,000 to CareSpan Asia Incorporated. Sir Philip, maraming salamat sa iyo, Sir Philip. Mabuhay. Thank you so much, Sir J.B. Bailon, the Senior Vice President of the Nickel Asia Corporation. And this time, ladies and gentlemen, for the message from CareSpan Asia Incorporated, let us all give a hand to the Chief Executive Officer, Sir Ray Maranyon. Magandang umaga po. First time ko po dito sa Giwan. Hindi ako magpapanggap na ako'y Giwayanon. Pero ang napansin ko po, papunta dito, mas maganda ang daan. Ibig sabihin, progresibo talaga ang parte ng Samar na ito. So, sabi ko, yung mga kwento ni JB dati, inulit na ngayong umaga, very touching ho yun. Kasi all along akala natin, sa Ormoc lang or yung mga nearby ang natamaan. Yung pala, yung sa Yolanda,
kayo pala yung nauna. Sa CARES Fund po, ang aming pong mission ay to eradicate health poverty through technology. At ako'y natutuwa na mismo si Mayor at saka si JB ay talagang in-embrace nila yung teknolohiya. Kasi ang teknolohiya talagang nandito yan at nasa sa atin po kung paano natin gamitin para mapabuti ang buhay ng mamamayan. Siguro mga dalaw, tatlong dadagdag ko lang sa mga nasabi ni Mayora at saka ni JB. No? Unang-una yung konsulta, yung universal healthcare. Ang ating objective po dito, lahat ng tao kailangan ma-check natin. Lahat dapat magpa-check up. Para malaman natin kung sino may sakit at saka sino yung medyo magkakasakit at saka yung healthy. No? Importante po na lahat kasi tulungan po tayo. Parang bayanihan nga, sabi nga pag Pinoy, no? Bayanihan. Tulungan tayo kasi lahat kayo, kapag kayo'y nai-rehistro po no, sa konsulta, may access po tayo sa pondo. Itong bigay sa atin no, ng Nickel Asia ay pamnimula lang. No? Kung sa English pa, jumpstart o kaya sa akin mas maganda panimula. Kasi 2012, 2013, no? Hindi ko ma-imagine kung paano kayo umahon. Itong pondo na to, panimula po kasi kapag kayong lahat po ay naging parte na po ng sistema, habang buhay na po na meron kayong access sa pondo na yan. Dahil ito ay isang batas na po. No? So yun pong gusto kong sabihin. Kailangan po, kesyo kayo ay walang sakit, kailangan lahat. Para ang ating mga medical workers, especially sila mayor, alam nila kung ano ang health status no, or census ng ating ng Giwan. Tapos sa teknolohiya, gusto ko lang po idagdag, no? Mga ibang LGU po na nalipit na namin. Dahil nga merong konsulta, ang naisip nila, maganda po itong input doon sa tinatawag nilang disaster recovery program. Kasi itong smart city, di ba? Maraming gusto maging smart city. Marami silang parang command center, no? So ang ginagawa nila ngayon, pwede po ang lahat ng census po ng health no sa Giwan, pwede po makita yan real time ni Mayora. Para kunyari, merong mga outbreak ng dengue, no? Malalaman ka agad at matutugunan ka agad. No? So, dun sa akin po, unang hakbang lang ho ito at marami po tayong pwedeng gawin upang mapaunlad no, ang Giwan through technology. Okay? Pangalawa, siguro, sabihin ko, ito talaga mas kailangan ng bayanihan nga ika nga. Dahil po, ang sabi ng DOH, 30% lang po ang kayang tugunan ng gobyerno pagdating sa mga public clinics. Ibig sabihin, kailangan natin yung private sector tumulong din. Kaya ako yung natutuwa kasi ito, ehemplo ito, ng kooperasyon ng LGU, no? ng private sector, at saka mga social enterprise na katulad ng CareSpan, para masimulan natin ito at mapalaganap talaga at maging matinding benepisyo kumbaga no para sa Giwan. So, yun lang po nagagalak po ako na nakarating ako. Mabilis po ang paglakbay dito pagdating na ng boundary ng Eastern Samar. At ako'y natutuwa ngayon. Maraming salamat po sa Nickel Asia at sa Mayora para bigyan po kami oportunidad no na maging kasama nyo no, sa pagtugon sa lahat ng health concerns ng Giwan. Magandang umaga po. Maraming salamat. Okay, please stay. May we request Mayora to please come over po. Ita-turn over po namin ceremonially yung tablets. Kasama po sa MOA natin ngayon, magta-turn over po kami ng 12 laptops, yung Starlink, at saka po tablets na gagamitin po natin para hindi na po tayo manual. Medyo manumatic ang gagawin po natin kasi meron pa rin combination. So for now po, yung tablet muna dadali namin. Dr. Flores, may we request you to please join us also. We would like to request the members of our Sangguniang Bayan and Dr. Flores, together with Dr. Lindy Rose Lobo,
And also, we would like to invite Sir J.B. Bailon of the Nickel Asia Corporation to please join with the ceremonial turnover of tablets to LGU. We would like also to acknowledge our media partners, the Bongo Radio Tacloban and Brigada. And we would like also to invite Sir Philip, the sponsors. The funder. Tapos parang, ayan, picture muna, tapos i-hand over natin. Okay, maraming salamat po. Thank you, Mayora. Ito lang po ang simula. Next week po, magpapadala po kami ng tech support na para masimulan po natin yung training na in-explain po kanina ni Alma. Doon po namin dadalhin yung 12 laptops, yung Starlink, para kahit po may internet connection kayo, sumilan po natin sa RHU2 sa Sulangan, pati po yung Sulayan na island, pwede na rin maka-access doon para makadagdag po. Ito pong 20,000 na pasyente natin na mariregister, kapag first patient encounter po tayo, makapagbibigay ang PhilHealth ng equivalent po na 13 million sa bayan ng Giwan. So kapag napuno po natin 20,000 pati yung susunod na tranche, at 20,000 po lahat, ang buong 1.7 po ay 34 million na fund na pwede po nating magamit para sa medisina, sa mga laboratorio, at para po sa consultation. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause, please, to the Nickel Asia Corporation, the first Pan-Asian Corporation, and national government unit of Giwan. Our honorable councilors, Ma'am Raquel, Ma'am Alma, a staff of CARES Pan Asia and Nickel Asia, our honorable barangay officials, especially officials of RHU2, my fellow healthcare workers, and my fellow LGU workers. Maupay nga udto aton nga tanan. So consulta services in Giwan, specifically in RHU1, took off in August 2023. To date, we have already registered 14,956 individuals. However, Giwan has more than 50,000 population. And with this partnership with Nickel Asia and CareSpan, we hope to expand our services and cover the remaining 35,000 population. There are still too many steps to undertake until this project is up and running and have far-reaching benefit for our people. But I am confident that the expertise of people from CareSpan Asia and the digital platform they will provide will cement our commitment and efforts to implement our consulta services, particularly to our GIDA barangays, with better efficiency and success. To Nickel Asia, thank you for the grant. To CareSpan, to Giwan LGU through Mayor Annalise for looking into the needs of the Rural Health Unit and for finding ways to fill in the gap in terms of advancing our reach to the farthest barangays. May our actions today lead to better health outcomes as envisioned in the Universal Healthcare Act. In closing today's activity, let me express my gratitude to everyone
who were instrumental to the realization of this MOA signing for Giwan. Haiyong nga tanan, damo nga salamat ngan maupay nga udto. Thank you so much, Dr. Maria Socorro Flores, our Municipal Health Officer. And that concludes our ceremonial MOA signing between the Nickel Asia Corporation, the Kerspan Asia Incorporated, and the local government unit of Giwan. Thank you so much. Maupay na agahapon na tanan.